Isang binata ang humarap sa nilalang na matagal nang gumigipit sa kanilang baryo. Akala niya ay nagwakas na ang lahat, pero nang maglaho ang bangkilan, naiwan sa kanya ang sumpang mas nakakatakot kaysa kamatayan. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, lalaban ka ba, o hahayaan mong lamunin ka ng dilim? Ang kwentong ito ay ibinahagi para sa layunin ang paglalahad ng isang karanasan na maihalong katatakutan, misteryo, at tradisyonal na paniniwala. Hindi ito ginawa upang maghasik ng takot o diskriminasyon laban sa sinumang tao o komunidad. Bahagi ito ng ating kulturang oral at mga kwentong bayan na nagbibigay aral at nag-iiwan ng palaisipan. Ang lahat ng makikinig ay hinihikayat na pakinggan ito ng may bukas na isipan at ituring bilang isang kwentong pantatakot na maihalong aral. Minsan, may mga gabi na kahit gaano katahimik, may bigat sa hangin na tila ba may nagmamasid. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay lumulubog sa makakapal na ulap, at ang mga punong kahoy na sumasayaw sa hangin ay tila may mga matang nakatingin mula sa dilim. Sa isang baryo na napapalibutan ng kagubatan at ilog, may matandang alamat na paulit-ulit na binabanggit ng matatanda, ang tungkol sa isang aswang na bangkilan, isang uri ng nilalang na kinatatakutan dahil sa kanyang kakayahang magbago ng anyo, makapanghikayat ng biktima, at manatiling buhay sa pamamagitan ng laman ng tao. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilala bilang nilalang na walang awa. Sa baryong ito naninirahan ang isang binatang hindi pangkaraniwan. Tahimik siya, mapagkumbaba, ngunit laging may katanungan sa kanyang mga mata. Ang mga tao sa paligid niya ay nagtataka kung bakit tila ba hindi siya natatakot, samantalang lahat ay iwas na iwas sa pagbanggit ng tungkol sa bangkilan. Sinasabi ng iba, baka raw siya'y mangmang sa panganib. Pero may ilan na naniniwalang dala niya ang isang kakaibang kapalaran. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola na palaging nagkukwento ng mga kababalaghan. At sa bawat gabing malamlam ang buwan, paulit-ulit nitong binabanggit ang parehong paalala, huwag kang basta-bastang magtitiwala sa anino, apo. Dahil hindi lahat ng nakikita mo ay tao. Sa kanyang murang isipan, hindi niya lubos na nauunawaan ang mga salitang iyon. Ngunit nang siya'y tumanda, nagsimulang lumutang ang mga sagot, kasabay ng mga pangyayaring hindi na maipapaliwanag ng karaniwang tao. Isang gabing payapa, habang naglalakad siya pauwi galing sa ilog kung saan siya tumulong mag-igib ng tubig, biglang lumamig ang paligid. Ang mga kuliglig ay natahimik at tanging yabag niya ang maririnig sa madamong daan. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumalaw, mabilis at tila ba sumasabay sa bawat hakbang niya. Nang siya'y huminto rin ang anino. Nang siya'y tumakbo, ramdam niya ang mas mabilis na paghabol. Ngunit hindi siya agad tumakbo ng tuluyan. Sa halip, tumigil siya at humarap sa madilim na bahagi ng gubat. Sa kabila ng katahimikan, may malamlam na mga mata na biglang sumilay. Hindi iyon mata ng hayop, masyadong matalino, masyadong buhay, at masyadong nakatuon sa kanya. Mula sa mga aninong iyon, unti-unting lumitaw ang isang figura. Babae. Payat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Ang balat nito'y tila maputla, ngunit may mga ugat na lumilitaw, at ang ngiti sa labi ay hindi karaniwang ngiti, isa itong ngiting may pangako ng kapahamakan. Siya ang bangkilan. Ngunit narito ang nakapagtataka, hindi siya umatake. Hindi siya nagpakita ng karaniwang kalupitan. Sa halip, nakatitig lamang ito sa binata na para bang may kakaiba itong nakita sa kanya. Para bang ang nilalang na sanay pumatay ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa di maipaliwanag na dahilan, hindi tumakbo ang binata. Ang bangkilan naman, imbes na sumugod, ay tila napaatras at lumubog muli sa anino. Kinabukasan, ang binata ay nagising na may tanong na bumabagabag sa kanya, bakit siya? Ano ang nakita ng bangkilan sa kanya upang mapigilan ito ang sariling kalikasan? At sa mga susunod na gabi, hindi na siya pinatahimik ng mga sagot na gusto niyang hanapin. Magsisimula ang lahat sa isang misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, isang nilalang na sanay manghila ng kaluluwa, ngunit napigil ng isang tingin mula sa isang simpleng tao. Ang tanong ngayon, ito ba isimula ng isang kapalarang magbabago sa kanilang dalawa, o simula ng isang mas malaking panganib na magdadala ng kamatayan? At ngayong gabi, sabay-sabay nating sisimulan ang kwento ng antinggerong binata na nagbago sa aswang na bangkilan.
Ngunit bago natin malaman ang lahat, kailangan muna nating pakinggan ang gabing nagsimula ang lahat, isang gabing hindi na muling kinalimutan ng baryo. Sa gabing iyon, hindi mapakali ang binata. Kahit nakahiga na siya sa kanilang banig, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang anyo ng babaeng nakita niya sa gilid ng gubat. Ang titig ng mga matang iyon ay malinaw pa rin sa kanya, tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Hindi iyon pangkaraniwang tao. At alam niyang hindi rin iyon simpleng anino ng gabi. Ngunit ang higit na nakapagtataka, bakit hindi siya inatake? Bakit tila ba natigilan ang nilalang at pinili na lamang umatras? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa palengke upang dalhan ng gulay ang kanyang lola, napansin niyang kakaiba ang mga tao. May ilan na bulungan nang makita siya, para bang may alam sila na hindi niya alam. May matandang babae na tumitig sa kanya ng matagal, at bago pa siya makalapit, bumulong ito, iwasan mo ang daan papuntang silangan kapag kabilugan ng buwan. Doon sila nagpapakita. Napalunok siya, ngunit hindi siya nagtanong. Sapagkat batid niya, kung sisimulan niyang ungkatin ang mga bagay na ito, baka mas marami pa siyang malaman na hindi na niya kayang dalhin. Ngunit paano niya maiiwasan, kung mismong nilalang na iyon ang lumalapit sa kanya? Sa bawat gabing dumaraan, pakiramdam niya ay may aninong sumusunod. Kapag siya'y nag-iigib ng tubig, naroon ang katahimikan na hindi natural. Kapag siya'y tumitingin sa ilog, minsan may nakikitang hugis na parang babae na lumulubog at biglang nawawala. At kapag siya'y dumadaan sa kakahuyan, may mga yabag na sumasabay sa kanya, kahit siya lamang ang naglalakad. Ang kanyang lola, na palaging matalino sa mga usaping kababalaghan, ay napansin na rin ang bigat ng kanyang isipan. Apo, wika nito habang sila'y kumakain ng hapunan, kung minsan, may mga nilalang na hindi mo dapat tingnan ng direkta sa mata. Dahil kapag ginawa mo, magtatali ang mga landas ninyo. Hindi mo na sila matatakasan. Napatingin ang binata sa kanyang lola, at alam niyang ito ang mismong nangyari sa kanya. Ang bangkilan ay hindi basta nilalang sa alamat. Totoo ito, at tila ba ngayon, nakatali na ang kanyang kapalaran sa kanya. Isang gabi, pinilit niyang tapusin ang kaba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpunta siya muli sa daan kung saan niya unang nakita ang nilalang. Ang paligid ay napakatahimik. Ang mga dahon ng puno ay halos hindi gumagalaw kahit may ihip ng hangin. Tila ba hinihintay ng kalikasan ang isang bagay na mangyayari. At hindi siya nagkamali. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang figura ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo. Ang buhok nitong maitim at mahaba, nakasabit sa balikat. Ang balat ay maputla na parang kandila, at ang mga matay kumikislap sa pula at dilaw na kulay. Nang umiti ito, tumambad ang mga ngipin na matutulis, parang mga pangil ng hayop. Ngunit ang hindi niya inaasahan, nagsalita ito. Ano ang meron ka na wala ang iba? Mahina ngunit malamig ang tinig ng babae. Hindi siya makasagot. Sa halip, naramdaman niyang nanigas ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa kakaibang puwersang humahawak sa kanya. Bakit hindi kita kayang lapitan? Muling sambit ng bangkilan, ang tinig nito'y maihalong galit at pagkabigla. Ang binata ay halos hindi makahinga. Ngunit sa kabila ng lahat, napansin niya ang kakaibang kinang sa mga mata ng nilalang. Para bang may hinahanap ito sa kanya, isang bagay na matagal nang nawala. At sa mismong sandaling iyon, nagdulot ito ng mas malaking katanungan sa kanyang isip. Sino ba talaga ang nilalang na ito bago siya naging halimaw? Pag-uwi niya, hindi na siya matahimik. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng babae. Hindi mga salita, kundi mga sigaw na puno ng sakit at lungkot. At tuwing siya ay nagigising, ramdam niya ang malamig na hangin sa gilid ng kanyang banig, kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang mga araw ay lumilipas na puno ng kaba. Ang mga hayop sa kanilang bakuran ay biglang nagkakamatay, isa-isa. Ang mga manok ay natatagpuan na parang sinakal. Ang kanilang aso ay tahol ng tahol sa disoras ng gabi, nakatingin sa kakahuyan. At ang mga kapitbahay, nagsimula na ring magkwento ng mga bata raw na biglang nagkakasakit, parang hinihigop ng lakas. Lahat ng senyales ay naroon, bumalik ang bangkilan sa baryo. At para bang lahat ng ito'y konektado sa kanya.
Ngunit sa halip na tuluyang matakot, naramdaman niyang may kailangang malaman. Hindi siya kontento na basta na lamang tatakbo. May isang lihim na pilit lumalapit sa kanya, isang kwento na hindi sinasabi ng matatanda, at isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Sa kanyang puso, batid niyang hindi pa ito ang dulo. Sapagkat sa bawat gabing dumaraan, palapit ng palapit ang nilalang. At sa kanyang dibdib, mas malakas na ang tanong kaysa sa takot, bakit ako? Simula ng gabing nagpakita sa kanya ang bangkilan at nagsalita ng mga salitang bumalot sa kanyang isipan, lalo lamang naging magulo ang mga araw ng binata. Hindi na siya mapalagay kahit sa liwanag ng araw, sapagkat sa bawat sulok ng baryo ay tila may matang nakatingin. Kahit nasa gitna siya ng maraming tao, parang may aninong sumusunod sa kanya. At sa bawat tahimik na gabi, naririnig niya ang tinig ng babae sa kanyang panaginip, palaging nagtatanong, ano ang meron ka na wala ang iba? Habang lumalala ang kanyang kaba, napansin ng kanyang lola ang pagod at pangulila sa kanyang mukha. Isang gabi, mahigpit itong nagbilin, Apo, kapag ang isang nilalang ay nagpakita sa iyo ng paulit-ulit, hindi iyon basta pagkakaibigan o pananakot. May hinahanap siya at malamang sa iyo niya ito nakita. At kapag hindi mo natuklasan kung ano iyon, maaaring siya'y tuluyang sumanib sa buhay mo. Napalunok ang binata at bagaman hindi niya inamin sa kanyang lola, alam niyang malalim na ang ugat ng koneksyon nila ng bangkilan. Hindi lamang iyon ang naging problema. Sa baryo, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. May isang gabi na ang batang anak ng kapitbahay ay biglang nawala habang natutulog. Kinabukasan, natagpuan itong nakahandusay sa gilid ng palayan, hindi patay, ngunit sobrang nanghihina, tila walang lakas ni hininga. Ang mga tao'y nag-aakusa na bumalik ang bangkilan upang muling maghasik ng lagim. Ang takot ay lumaganap at ang mga mata ng mga tao ay madalas na napapako sa binata, na parang siya ang may alam ngunit pinipili lang manahimik. Kasabay nito, nagsimulang umusbong ang panibagong bangungot sa kanyang buhay. May isang binatilyong kaibigan niya na dati matalik sa kanya, si Ramil, na nagsimulang magduda. Ikaw lang ang nakakita sa nilalang na iyan, mariing sambit nito habang nag-uusap sila sa tabing ilog. Paano kung ikaw ang dahilan kung bakit bumalik siya? Paano kung ikaw ang pinili niyang kasangkapan? Ang mga salitang iyon ay parang sibat na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat, lalo na't siya mismo ilitong-lito. Ngunit ang mga pangyayari lalo pang lumala. Tuwing gabi, maririnig ang mga alulong ng aso na hindi tumitigil hanggang madaling araw. May mga baka at kambing na natatagpo ang tuyot na parang nilantakan ng hindi nakikitang halimaw. Ang mga nanay sa baryo ay mahigpit na pinagbawal ang kanilang mga anak na lumabas kapag lumubog na ang araw. At sa lahat ng ito, isang pangalan ang patuloy na umiikot sa mga bulungan, ang binata. Para bang siya ang sentro ng lahat ng pangyayaring ito. Isang gabing tahimik, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na maihalong kakaibang amoy, hindi ito amoy ng lupa o puno, kundi amoy ng bulok na laman. Napalingon siya sa dilim at doon, sa pagitan ng mga puno, muling lumitaw ang bangkilan. Ngunit ngayon, hindi ito nag-iisa. May mga anino sa likuran nito, mga hugis na gumagalaw na parang mga nilalang na hindi lubos makita. Ang kanilang mga matay kislap ng dilaw at pula, nakatuon sa kanya. Hindi ka makakatakas, bulong ng tinig ng bangkilan, na ngayon ay mas malapit kaysa dati. Ang binata ay halos mabaliw sa takot. Ngunit sa halip na umatras, napansin niya ang kakaibang titig ng nilalang, hindi lamang galit o gutom, kundi maihalong paghihirap. Para bang ang bawat salita at kilos nito ilaban din sa sariling kalikasan. Sa baryo naman, nagsimula ng maghinala ang mga tao kay Ramil. Isang gabi, may nakakita raw na siya mismo ay lumalabas ng bahay ng madaling araw at naglalakad patungo sa gubat. Ang iba'y nagbubulong-bulungan na baka hindi lamang ang binata ang konektado sa bangkilan. Baka isa pa si Ramil na mailihim na hindi kayang ipaliwanag. Ang pagkakaibigan nilang dalawa ay unti-unting napupuno ng lamat, dala ng takot, duda at lihim. At habang lumalalim ang gabi, mas malinaw na isang mas malaking puwersa ang gumagalaw. Hindi lamang ito kwento ng isang bangkilan at ng isang binata. Ito ay parang labanan ng mga kaluluwa
ng mga lihim na matagal nang inilibing, at ngayon ay muling bumabangon upang ipaalala na hindi lahat ng nakaraan ay natutulog. Ang binatay nananatiling gising gabi-gabi, nakikinig sa bawat yabag, sa bawat ihip ng hangin, at sa bawat bulong ng dilim. Sapagkat alam niyang sa mga darating na gabi, hindi lamang ang bangkilan ang darating para sa kanya, kundi pati ang mga aninong matagal nang nagmamasid mula sa kadiliman. Mula ng gabing nakita niyang hindi lang iisang nilalang ang nagmamasid sa kanya, kundi marami, tila ba unti-unting nagdilim ang kanyang mundo. Ang bawat hakbang ay may kasunod na yabag, ang bawat anino ay may hugis na hindi makilala, at ang bawat katahimikan ay may halong bulong na hindi nagmumula sa tao. Hindi na siya makatulog ng mahimbing, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang boses ng bangkilan, kasabay ng halakhak ng mga aninong hindi pa niya lubos na nakikita. Isang gabi, nagdesisyon siyang magkulong sa loob ng bahay. Isinara niya ang lahat ng pinto at bintana, pinatay ang ilawan at humiga sa tabi ng kanyang lola. Ngunit kahit sa loob ng kanilang tahanan, ramdam niya ang presensya. Ang kanilang aso, na dati maingay, ay nagtatago na lamang sa ilalim ng papag, nanginginig at ayaw lumabas. At mula sa bubong, may mga yabag na maririnig, mabigat at mabagal, parang may naglalakad sa itaas ng kanilang bahay. Napahigpit siya ng hawak sa kumot, habang ang kanyang lola ay mahigpit ding nakapikit na parang alam ang nangyayari, ngunit pinipiling hindi magsalita. Lumipas ang ilang minuto at isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Mula sa kisame, may narinig silang matinis na tunog na para bang tinutuklap ang kahoy. Humigpit ang kanyang dibdib sapagkat alam niyang hindi iyon gawa ng tao. Pagtingala niya, isang matalim na kuko ang sumungaw mula sa bubong, humahagod na para bang sinusubukang buksan ang kanilang kisame. At kasabay nito'y narinig niya ang malamyos, ngunit malamig na tinig, hindi ka makakatakas, akin ka na. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita na may isa na namang alagang hayop ang natagpo ang wala ng dugo. Ang mga tao'y lalong kinabahan at may ilan nang nagbabalak na lumikas pansamantala. Ngunit ang binata ay hindi makalayo, alam niyang kahit saan siya pumunta, susundan siya ng mga nilalang na iyon. Lalo pat gabi-gabi na siyang sinusubukan lapitan ng bangkilan. Ang baryo'y unti-unti nang naghihinala na baka siya nga ang dahilan ng lahat. May mga matang puno ng takot at galit na nakatingin sa kanya, at ang ilan, lantaran ng sinasabing dapat siyang itaboy bago patuluyang madamay ang lahat. Dito nagsimula ang pangalawang bangungot para sa kanya, hindi lamang ang mga halimaw ang dapat niyang katakutan, kundi maging ang sariling mga kababaryo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog, sinundan siya ni Ramil. Ngunit hindi tulad ng dati nilang pag-uusap, ngayon ay dala nito ang isang patalim. Kung ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, kung ikaw ang koneksyon ng bangkilan sa atin, tapusin na natin ngayon pa lang, mariing sambit ng kanyang dating kaibigan. Natigilan siya, hindi makagalaw, sapagkat alam niyang sa desperasyon ng mga tao, handa silang maniwala sa kahit ano, kahit walang malinaw na patunay. Ngunit bago pa man maganap ang mas masahol, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Hindi iyon sigaw ng tao. Isa itong halakhak na humahalo sa iyak, malakas at nakapanlulumong pakinggan. Si Ramil ay napaurong, nanginginig ang kamay na maihawak ng patalim. Ang binata na mainapatulala, sapagkat mula sa dilim ng gubat ay muling sumilay ang pulang mga mata, ngunit ngayon, mas marami pa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 10 peres ng matang nagliliwanag sa kadiliman. Nagtakbuhan ang mga tao mula sa kanilang mga bahay, dala ng takot sa ingay na iyon. Ngunit walang isa man ang naglakas loob na lumapit sa gubat. Ang lahat ay nanatiling nakamasid mula sa malayo, at ang binata, nakatayo sa gitna ng daan, ay muling nakaramdam ng bigat sa dibdib. Tila ba nakapako ang kanyang mga paa, at sa harap ng lahat ng mata, siya lamang ang nakatapat sa mga nilalang na lumalabas sa anino. Ang bangkilan ay lumitaw sa gitna ng mga ito, mas malinaw at mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang buhok ay nakakalat na parang anino mismo ang gumagalaw. Ang kanyang balat ay mas maputla, halos walang dugong dumadaloy. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako lamang sa binata, puno ng pagkauhaw, ngunit maihalong pagkalito. Sa harap ng maraming saksi, humakbang siya palapit, at walang isa mang nilalang ang humadlang.
Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, bakit hindi kita kayang angkinin? Ang mga tao sa baryo ay nagsigawan, ang ilan ay nagtatakbuhan, at ang iba ay nanatiling tulala. Ngunit ang binata ay hindi na nakagalaw, sapagkat alam niyang ito na ang sandaling magtatali pa lalo sa kanyang kapalaran. Ang kanyang dibdib ay malakas ang tibok, ang kanyang hiningay mabigat, at ang kanyang mga mata ay hindi makaiwas sa titig ng nilalang. Hindi na siya ligtas kahit saan, hindi sa baryo, hindi sa bahay, at hindi sa sarili niyang isipan. At sa gabing iyon, habang ang lahat ay nagkakagulo, ramdam ng binata na wala na siyang ligtas na mapupuntahan. Sapagkat hindi lamang ang bangkilan ang sumusunod sa kanya, kundi ang buong kadiliman na tila ba siya ang tanging hinahanap, ang mga sigaw ng mga tao sa baryo ay umalingaw-ngaw sa dilim, halong takot at pagkataranta. Ngunit ang binatay na natiling nakapako sa lugar, parang tinatalian ng titig ng bangkilan. Ang paligid ay lumabo, at ang mga mata mula sa kakahuyan ay lalong dumami, parang mga bituin sa langit na nagbabanta, ngunit pula ang liwanag na dala. Ramdam niya ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit mas matindi pa roon ang pakiramdam na wala na siyang kawala. Biglang humakbang papalapit ang bangkilan, at sa pagkakataong ito'y may kakaibang nangyari. Hindi lamang siya ang naririnig ng binata, naririnig din siya ng lahat. Hindi siya ordinaryo, wika ng bangkilan, ang boses nito'y malalim, parang sabay-sabay na galing sa maraming nilalang. Siya ang may dala ng sumpa. Nagkatinginan ang mga tao, at sa halip na mas matakot sa bangkilan, unti-unti silang napatingin sa binata, para bang siya na ngayon ang mas malaking panganib. Natigilan ang binata. Ako ang may dala ng sumpa? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng nilalang. Ngunit bago pa siya makapag-isip, may isa pang boses na sumingit, hindi mula sa bangkilan, kundi mula sa kanyang lola, na biglang lumabas ng kanilang bahay. Tama na, sigaw nito, hawak-hawak ang isang lumang rosaryo at isang maliit na sisidlan ng langis. Ngunit ang halatang takot sa kanyang mukha ay nagkukubli ng isang mas mabigat na lihim. Huminto ang bangkilan, nakatitig sa matanda. Ikaw bulong nito, ikaw ang may alam. Napalunok ang binata. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang lola na ganoon, namumutla, nanginginig at halos mawala ng lakas. Apo, mahinang wika ng lola habang papalapit sa kanya, hindi ko na kayang itago. Matagal na kitang inilalayo sa katotohanan, ngunit oras na para malaman mo. Ang bangkilan na iyan hindi lang basta halimaw. Siya'y dating tao na may kaugnayan sa ating pamilya. Parang biglang nahulog ang buong daigdig sa binata. Ang halimaw na nakikita niya, ang nilalang na paulit-ulit siyang sinusundan, ay may koneksyon pala sa kanilang lahi. Hindi siya makapaniwala. Ano nang ibig mong sabihin, la, nanginginig niyang tanong. Ngunit bago makasagot ang kanyang lola, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at ang bangkilan ay biglang sumugod, hindi upang umatake, kundi upang lumapit ng mas malapit sa kanya. Halos ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Ako'y hindi mo kaaway, bulong ng bangkilan, ang mga mata'y kumikislap ng luha at apoy. Ako'y ginawang halimaw ng iyong sariling dugo. Nang marinig ito ng mga tao, nagsigawan sila, nagtakbuhan, iniwan ang binata sa gitna ng daan kasama ang kanyang lola at ang nilalang. Si Ramil lamang ang hindi umalis, ngunit hindi para tulungan siya. Nakita niya itong nakatayo, hawak pa rin ang patalim, ngunit ngayon ay tila mas determinado. Kung sumpa ka nga, tapusin na natin ito ngayon, sigaw nito at humakbang papalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, dumagundong ang lupa. Mula sa mga aninong nagtatago sa kakahuyan, nagsimulang lumabas ang mga nilalang na parang bangkay na muling binuhay. Ang kanilang balat ay nanunuyot, ang kanilang mga mata ay walang itim, tanging mapupulang liwanag lamang. Isa-isa silang lumapit, pinalilibutan ang binata. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi lamang ang bangkilan ang kanyang kalaban, isang hukbo ng kadiliman ang bumangon upang kunin siya. Nanginig ang kanyang tuhod. Hindi na niya alam kung kanino siya lalapit. Ang kanyang lola ay nakaluhod, umiiyak at paulit-ulit na bumubulong ng mga dasal. Ang kanyang dating kaibigan ay handang saksakin siya. At ang mga nilalang mula sa dilim ay papalapit ng papalapit. Samantala, ang bangkilan ay nakatitig lamang,
para bang may sinusubukang ipahayag na hindi kayang salitain ng salita. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung ako nga ang dahilan ng lahat? Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may kakaibang init na biglang sumiklab, hindi apoy, kundi parang malakas na tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata ng mga nilalang ay sabay-sabay na kumurap, para bang ramdam din nila ang kakaibang lakas na iyon. At sa sandaling iyon, naramdaman ng binata ang ganap na kawalan ng kontrol. Hindi na siya ordinaryong tao, at iyon ang pinakanakakatakot. Hindi niya alam kung siya ba'y magsisilbing kaligtasan ng baryo, o magiging dahilan ng kanilang ganap na kapahamakan. Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, na bigla ninyong natuklasan na konektado kayo sa isang halimaw, at kayo mismo ay pinaghihinalaang may sumpa, ano ang gagawin ninyo? Sa tingin ninyo ba'y may tsansa siyang mabuhay, o simula na ito ng kanyang pagbagsak, ang mga nilalang mula sa dilim ay unti-unting lumapit, bawat yabag nila ay parang hampas ng malakas na tambol na nagpapayanig sa dibdib ng binata. Nakatayo siya roon, nanginginig, habang hawak ng kanyang lola ang rosaryo, pilit na binibigkas ang mga dasal na tila ay wala ng bisa. Ang mga mata ng bangkilan ay nakatitig sa kanya, nagliliyab sa halong galit at lungkot, habang si Ramil naman ay papalapit, hawak ang patalim na tila ba siya mismo ang tunay na halimaw na gustong tumapos ng lahat. Hindi mo na matatakasan ang dugo mo, bulong ng bangkilan, halos idikit ang malamig na labi sa kanyang tainga. Nasa'yo na ang sumpa. At sa mismong sandaling iyon, ang kakaibang init na naramdaman niya kanina ay sumiklab, parang nag-aapoy sa loob ng kanyang mga ugat. Ang kanyang paningin ay kumislap, isang saglit na parang hindi na siya tao. Nakita niya ang mga nilalang mula sa anino ng mas malinaw, ang kanilang mga laman ay nangingitim, ang kanilang mga kaluluwa ay parabang nakatali sa kanya. Napasigaw ang kanyang lola, labanan mo, apo. Huwag mong hayaan. Ngunit kasabay ng kanyang sigaw, sumugod ang isa sa mga nilalang, naggangalit ang mga kuko. Halos hindi alam ng binata kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa. Ang kanyang kamay ay kumapit sa nilalang, at sa isang iglap, parang may enerhiya siyang hinigop mula rito. Ang bangkay ay nangisay, nagdurog ang laman, at tuluyang gumuho sa lupa na parang abo. Napatigil ang lahat, si Ramil, ang kanyang lola, maging ang bangkilan. Ngunit siya mismo ang pinakanagulat. Ano-ano nang nangyayari sa akin, nanginginig niyang bulong, habang ang kanyang mga palad ay nangingitim, parang sinusunog ng apoy mula sa loob. Sa halip na umatras, tumawa ang bangkilan, isang tawa na puno ng pait at kasamaan. Ayan na nagsisimula na. Ikaw ang magiging susunod sa akin. Hindi. Hindi ako magiging katulad mo, sigaw ng binata, ngunit ramdam niya ang kawalan ng kontrol. Ang mga natitirang nilalang ay sumugod, isa-isa, ngunit bawat hawak niya ay nagiging abo, bawat hampas ng kanyang mga kamay ay lumilikha ng puwersang hindi makatao. Ang kanyang dating kaibigan na si Ramil ay halos hindi makagalaw sa gulat, ngunit nang makitang unti-unti siyang nagiging ibang nilalang, tumibay ang kapit nito sa patalim. Ikaw nga ang sumpa. Wala ka ng karapatang mabuhay. Tumakbo si Ramil, itinaas ang patalim at buong lakas na sumugod sa kanya. Ngunit bago siya maabot, humarang ang bangkilan. Ang patalim ay tumusok sa dibdib nito, ngunit imbes na mamatay, ngumisi lang ito at itinulak si Ramil palayo na parang isang basahan. Bumagsak ang binata sa putikan na wala ng malay. Ngayon, piliin mo, bulong ng bangkilan, habang ang sugat sa kanyang dibdib ay unti-unting nagsasara. Ako ang tutulong sa'yo upang maging ganap o sisirain ka ng sarili mong dugo. Ang kanyang lola ay lumuhod, umiiyak, pilit na inaabot ang kanyang kamay. Apo, pakinggan mo ako. Kaya mo itong pigilan. Hindi ka nila pag-aari. May Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon, biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga bahay sa baryo ay nagsimulang magliyab ng kusa, para bang ang mismong sumpa ay lumalaganap. Ang mga taong kanina ay nagtatakbuhan ay nagsisigawan muli at ang gabi ay naging impyerno. Nangilid ang luha ng binata. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ang kapangyarihan ay patuloy na lumalakas sa loob niya, at ramdam niyang konti na lang ay tuluyan na siyang mawawala sa pagiging tao.
Ngunit sa isang iglap ng desperasyon, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina bago ito namatay, "Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Ang puso mo ang tunay mong sandata." Sumigaw siya, isang sigaw na yumanig sa buong paligid, at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na nangisay at nag-abong muli, isa-isa, hanggang sa wala nang natira kundi alikabok. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa halip na mapagod, mas lalo siyang nabalot ng kakaibang lakas, at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na ubusin pa ang lahat ng natitirang buhay sa paligid. Umiti ang bangkilan, lumapit at bumulong, "Aya na tuluyan ka ng atin." Ngunit bago pa niya tuluyang yakapin ang sumpa, bigla siyang sinugod ng kanyang lola. Buong tapang, isinaboy nito ang langis mula sa sisidlan sa kanyang dibdib at itinapat ang rosaryo. "Kung mawawala ka, apo, mawawala rin ako," sigaw nito. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa, at isang malakas na pagsabog ang nagpagiba sa katahimikan ng gabi. Nang mawala ang alikabok, wala na roon ang bangkilan. Wala na rin ang kanyang lola. Ang binatay nakaluhod, nanginginig, habang ang kanyang mga kamay ay naglalagablab pa rin ng apoy na hindi niya mapatay. Mag-isa na siya, at mas nakakatakot pa kaysa kanina, sapagkat ngayon, alam niyang ang sumpa ay ganap ng nasa kanya. Ang liwanag mula sa pagsabog ay unti-unting naglaho, iniwan ang binata sa gitna ng abo at naglalagablab na mga guho ng baryo. Nanginginig siyang napaluhod, ramdam pa rin ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat, parang apoy na ayaw mamatay. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang lola, ngunit wala na itong bakas, tanging ang rosaryo na may punit na tali ang naiwan sa lupa. Dinampot niya ito, nangingilid ang luha, at pinisil ng mahigpit na parabang iyon na lang ang nag-ugnay sa kanya sa pagiging tao. Unti-unti niyang narinig ang mga ungol ng mga nakaligtas na taga-baryo. May mga lumalabas mula sa mga nasunog na bahay, sugatan at takot, ngunit buhay. Nakita rin niya si Ramil na gumising, putikan at duguan, ngunit pilit na gumagapang palapit. "Anong nangyari, pare?" Mahinang tanong nito, nanginginig ang tinig. Hindi makasagot ang binata sapagkat kahit siya mismo ay hindi alam. Ang tanging alam niya ay may kapangyarihan siyang hindi dapat taglayin, at ito'y lumalakas habang tumatagal. Lumapit ang ilang matatandang kapitbahay, may mga sugat sa katawan ngunit pilit na lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng halo-halong damdamin, takot, galit at pag-asa. Ikaw ba ang dahilan kung bakit natapos ang gabing ito?" Tanong ng isa, nanginginig ang tinig. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung siya nga ba ang tagapagligtas o ang bagong sumpa na sisira sa kanila. Pinilit niyang itayo si Ramil at inalalayan palabas ng guho. Habang naglalakad, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya, parang bawat hakbang niya ay sinusukat. Ang baryo ay halos naabo at ang gabi tila hindi na matatapos sa dilim. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang katahimikan, tila ba umalis na ang mga nilalang na kanina lamang ay nagdudulot ng takot. Sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang init, parang apoy na hindi mapapatay. Pinisil niya ang rosaryo at tahimik na nagdasal, umaasang baka sakaling mawala ang sumpa. Ngunit walang nangyari. Ang init ay nanatili at ang kanyang mga kamay ay kumikislap paminsan-minsan ng kakaibang enerhiya. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga natirang taga-baryo. Pinag-usapan nila ang nangyari at kung paanong ang bangkilan na ilang henerasyon nang nananakot sa kanilang lahi ay tila tuluyan ng nawala. Ngunit walang sinuman ang nagbanggit sa binata bilang bayani. Tahimik lamang silang tumingin sa kanya, tila ba hindi sigurado kung dapat ba siyang ipagpasalamat o katakutan. Lumapit si Ramil, nakabenda ang ulo at may pilit na ngiti. "Tara, salamat. Kung wala ka, baka wala na rin ako." Ngunit kahit sa mga mata ni Ramil, nakita niya ang takot na hindi maitatago. Kaibigan pa rin siya, ngunit may distansya na, parang anumang oras, kaya siyang talikuran kung sakaling tuluyan na siyang lamunin ng sumpa. Naglakad siya sa labi ng kanyang bahay, kung saan dapat nandoon ang kanyang lola. Ngunit tanging abo at nasunog na kahoy ang kanyang nadatnan. Sa gitna ng guho, muling nakita niya ang punit na dasal na iniwan ng kanyang lola, mga salitang hindi natapos isulat. Kinuha niya iyon at isinilid sa kanyang bulsa.
Para bang may kulang na sagot at ang kasagutan ay dala ng kanyang pagkawala. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi para sa kanya. Sa bawat gabi, hindi siya makatulog dahil naririnig niya ang mga tinig, mga bulong mula sa dilim, pamilyar at malamig. Minsan, nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa tubig, at sa halip na mukha niya, nakikita niya ang mga mata ng bangkilan, nagliliyab at nakangisi. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng gubat, marahang humihip ang hangin. Ramdam niya ang malamig na presensya sa likod niya. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang lola. Apo, hindi pa tapos ang laban. Bantayan mo ang sarili mo. Napapikit siya, at nang imulat ang mga mata, wala na ang tinig. Tanging malamig na simoy ng hangin at ang kislap ng buwan ang naiwan. Nais niyang maniwala na ligtas na sila, natapos na ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na bangungot. Sapagkat dala niya ang sumpa, at dala niya rin ang kapangyarihan na maaaring magligtas o magwasak sa lahat. At sa huling gabing iyon, habang siya'y nag-iisa, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang hugis na pamilyar, mahaba ang buhok, payat ang katawan, at may mga matang nagliliyab sa dilim. Napahigpit siya ng kapit sa rosaryo at napalunok ng laway. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon o kung bumalik na nga ang bangkilan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang lahat. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo o tatakbo palayo sa sumpang hindi niyo pinili? Sa tingin ninyo, makakaligtas pa kaya siya, o tuluyan na siyang magiging halimaw na kinatatakutan ng lahat? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba at sabihin kung gusto ninyong marinig ang pagpapatuloy ng kwentong ito. Sapagkat sa mundong ito, minsan ang katapusan ay simula lang ng panibagong bangungot.